Oh, wag ganun. Ako ma'am, buti na lang nakasabay ka na. Dahil okay kayo. Amen? Amen. Kaya sabi, Loob. Yan. So, yan po yung gusto namin, panatag na po kayo. Sino po yung hindi ni Mas Laila, Makabangon, Banyas? Ma'am Laila. Ayan. Welcome home, Welcome Master. home po. Ayan, next naman po si Mr. Rains Bang. Na-audit po tayo, no? Audit na audit. Si Ma'am Cynthia. Po ma'am, ito po yung para sa inyo. Regalo po ng gobyerno sa inyo. simple lang yung proseso para doon sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong para sa repatriation. Isa lang po yung numerong tinatawagan natin, 632-1348 para sa repatriation. Pero kung meron pa pong mga ibang problema or may mga gusto silang makausap, kasama na po yung pamilya nila na nais din magbigay ng impormasyon, pakicheck po ang Facebook at website ng Department of Migrant Workers. Meron po tayong available lines, mahahaba yung numero para sa WhatsApp at Viber. Para po dun sa mga parating pa lang na kababayan natin, makakaasa po kayo nung programa at iba't ibang serbisyo na binibigay ng ating pamahalaan ayon na rin sa direksyon ng ating Pangulo. So yun pong financial assistance, ang livelihood assistance, ang medical assistance at prioridad po natin yung inyong mental well-being at yung psychological wellness. So kasama po yan sa pakete ng serbisyong binibigay. Lahat po yan ay available para sa mga parating na OFWs natin. Makakaasa po ang ating Pangulong Bongbong Marcos na buong puso pong itutuloy-tuloy ng Department of Migrant Workers ang mga programa at serbisyong tumutugon po sa mga pangangailangan ng ating mga kababayang nagtatrabaho sa ibang bansa. At muli po, maraming salamat po, Pangulo, sa inyo pong halimbawa ng pamumuno na may puso dahil ramdam na ramdam po ng mga kababayan natin na hindi nyo raw po sila pinababayaan. Kasama nyo po kami. Ako po si Elmer Puno, Tubong Kapampangan, Pampanga. Ako po ay isang caregiver na sa Israel. Nung unang pagdating po sa Israel, hindi po gaano ka-worth po yung gera dahil po noon po rocket lang po yung pinapalipad nila at na-intercept po ng Iron Dome nila. And then po ngayon pong taon na to, mas grabe na po yung mga kalaban nila. Naninira na po sila ng mga boundary, pumapasok po, pumapatay. At wala po silang kinikilingan. Kung sino pong makita nila sa daan, binabaril po nila at sinusunog. Kaya nung nakita ko po yung programa ng ating pamahalaan, hindi po ako nagdalawang isip na magpa-repatriation dahil sa akin na rin pong kapakanan, sa akin rin pong mga seguridad. Kaya hindi po ako nagdalawang isip na humingin tulong sa ating gobyerno, lumapit at yun po, dumating naman po yung gobyerno, tumulong naman po sa mga kapwa kung gustong magpa-repatriation na umuwi na sa Pilipinas. Kaya masaya po ako sa programa nyo, lalo na sa ating presidente, mga senador, at sa mga bubuo po ng mga ahensya nating gobyerno. Maraming salamat po sa binigay nilang tulong sa repatriation. Maraming salamat po. Yun nga po, dahil nawala na po yung takot namin, nandito na po tayo sa ating bansa at handa naman pong tumulong ang ating ahensya na magbigay ng maraming tulong sa kung ano man po yung mga pangangailangan. Mahal na Pangulo Bongbong Marcos, maraming salamat po sa inyong
tulong at pagantabay sa mga kapwa kong OFW sa Israel, sa mga binigay niyo pong mga programa. Masaya po kami at nakauwi na po dito sa aming bansa mula po pag-alis namin sa Israel at hanggat nakarating po kami sa Pilipinas, hindi po kami pinabayaan ng inyong mga ahensya. Kakatakot. Hindi namin nakalain na ganun kagrabe pala yung nangyari. Dahil nabigla kami madaling araw na may siren. Hindi namin expect yun. Then the next sa araw na din yan, parang sunod-sunod na Pagkatapos nakita namin sa news na may nangyayari na pala. Grabe. Maraming salamat sa lahat ng sangay ng gobyerno na tumulong sa amin. Sana pa ipagpapatuloy nyo, hindi lang sa ngayon, kung hindi sa hinaharap. Dahil ang hirap po ng buhay namin na bilang OFW po. Maraming salamat po sa ating President Bongbong Marcos sa mga tulong mo po sa aming mga OFW na parang naiipit sa nangyayari ngayon sa Israel. So, ang hirap nga eh. Ang huling nililibang ko doon sa may Haifa. Takot kami kasi may mismong bumaksak na bomba malapit doon sa bahay. Mabuti na lang na-intercept bumaksak sa ibang lugar. Pero krayot pa rin yun. Kaya ninenervyos ako tuwing makakarinig ako ng siren dahil nag-aalala ko kung saan babaksak yun. Kaya nagkaroon na ako ng nervyos. Hindi ko akalain na nung ma-hospital ako meron problema sa puso ko. Siyempre, kung hindi dahil sa repatriation yan, kung hindi dahil sa mga agency, nandun pa rin ako sa lugar ng kaguluhan ng gera. Thank you so much. Thank you so much sa ating Pangulo sa binigay niya ng tulong. Kasi kung wala yung tulong namin, mananatili pa rin ako doon sa kaguluhan sa Israel. Baka mamaya mamatay na ako Bigla-bigla dahil hindi mo alam kung saan babaksak ang bomba